my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Different journeys, one testimony. Jesus transformed. One faith, one salvation. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Isang masaya po sa lahat po ng aming mga kababayan sa Parañaque. At syempre po, narito po ang Team Kape at Pandasal sa lahat ng Guys Parañaque. Ang ibig sabihin po ng kape ay si Kristo ay pakilala to everyone. Kaya kaway-kaway po sa lahat
Katulad kung paano ang bawat isa sa amin ay nakakilala at kinatagpo ng aming Panginoong Yesus. At dahil kami kinatagpo, kami po ay naglaan at naglingkod sa Kanya. Sa aking pong mga kasama, isang mapagpalang umaga po. Ate Isa, paano ka po ba nabuo sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Panginoon? Sa paglilingkod ko po sa Panginoon, na ipadama ko po ang pag-ibig sa iba sa pamamagitan po ng kape at pandesal. So, ipakilala ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Ate Josephine! Sa paglilingkod ko po, natutunan po akong magpatawad. Wow! Ate Lea! Sa paglilingkod ko ay nabago ang aking buhay. Amen! Nanay ko! Sa lingkod ko, binigyan niya ako ng kalakasan. Amen! Dr. Amari! Wow! Pinagaling sa karamdaman at kami ngayon ay itatawid sa New Zealand. Wow! Pinagpapala araw-araw. Wow! Alakas ang kasiglahan nararanasan ko. Amen! At syempre, sa aking partner, ano masasabi mo? Yes, buhay na buhay ang Diyos sa buhay ko dahil binuon niya ang pamilya ko. Yes! Ako ay binago niya. Yun. Kaya naman mga kapatid, mga kababayan, huwag po tayong tumigil na kilalanin ang ating Panginoon. Dahil pag ikaw po ay kinatagpo ng ating Diyos, sigurado po na meron pong magbabago at meron siyang babaguhin Amen. sa ating buhay. Amen po ba, Kuya? Amen. Salamat, Kuya. Yan. Kaya naman, narito kami upang magbigay ng awit na papuri sa ating Panginoon. At syempre, ang kape po ngayon ay naka-live po sa ating daily live sharing. At ang daily live sharing po ay nag-i-airy po ito sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya Ate Angie, batiin mo ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. Ayan, magandang umaga po sa Luzon, Visayas at Mindanao na nanonood po ngayon sa aming live. Amen po ba sa daily live sharing? Binabati po namin kayo at sa iba-ibang bansa po. Ayan, naniniwala ako, baka mag-expect po kayo, baka kayo na ang susunod. Amen. So whether it is morning, evening, or afternoon po sa inyong mga lugar, good morning, good evening, and good afternoon. Yeah, Amen. So tayo umawit ng may kagalakan sa ating Panginoon. Hello, Kuya! Aawi tayo dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang may hawak ng ating hininga. Amen. Buhay at pagkatao. Amen. Awi tayo, ikaw nga bang At Jesus? Angie, bago tayo umawit, si Amari ay merong ipaparinig sa atin. Amari! Ayan, anong ipaparinig mo, Amari? Psalm 23. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I should not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. Those my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I'll fear no evil, for already the rod, your staff to comfort me. Prepare a table for the presence of my enemies. My head with oil, cups over. Goodness and mercy to follow me with the grace of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Amen, Ate Angie. Yan ang nagagawa ng paglilingkod ng magulang. Yes. Pinabatalino, Pastora. Yes, kaya ating purihin ang Panginoon. Yeah! Tayo umawit at pumalakpak. Woo! Ikaw lamang, Jesus! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Yuhuu! Puso ko'y walang ibang ibigin. Sa buhay, Sa buhay ko'y walang iba. ikaw lamang.
Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Saan pa? Ikaw lamang, Jesus! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Praise God! Sa puso! Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang iba itigin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga! Lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na iinda, sabay ng paglundag. Palakpak na may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Woo! Praise God! Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang iba itigin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga! Lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay hindak! Katawan ay hindak, Kasabay! kasabay ng paglundag. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Hallelujah! Let's praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Purihin siya. Hallelujah! Hallelujah. The Yahweh siya. Malakpak! Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang iba itigin. Ikaw lamang, O Diyos! Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga! Lahat ng may hininga, Tama po ba? Lahat ng may hininga magpuri! Amen! kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan! Katawan na iindak, Kasabay! sabay ng paglundag. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Hallelujah! Let's praise the Lord! Let's praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Hallelujah! Dayawin siya! Yahweh siya. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah! Hallelujah! Let's praise the Lord. Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Hallelujah! Yahweh siya. Pumalakpak! Pumalakpak ang may galak sa presensya niya. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Amen! Wow! Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ang lahat ng may hininga, magpuri sa Kanya. Amen! Ganda ng mensahe. Kaya naman, amin na pong inililipat sa mga host ng Daily Life Sharing
ang ating live ngayong sa umagang ito. Take it away, Pastor Studio! Yes, maraming salamat sa mga buhay nyo. Patuloy talagang ibuhos na Lord ang kanyang ulan ng pagpapala sa mga buhay nating lahat. Sapagkat alam niyo po, ang talagang nag-uutos ng ulan para ito'y ibuhos ay walang iba kundi ang Panginoon. Di ba? Yan ang sinabi niya sa aklat ng Hagay. Kaya mga kaabangers, patuloy nating sambahin ng Panginoon. Patuloy natin siyang luwalhatiin. Kasi sabi ng 2 Corinthians chapter 3, kung nasaan siya, doon itinataas ang presensya niya ay naroon. At kung nasaan ang presensya niya, nandoon kasunod ang ating pagpapalat, kalayaan, kagalingan. Sapagkat sa presensya niya, doon sa piling niya, atin pong matatagpuan ang grasya na yan. Oh, amen. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Oh, hallelujah. Iniibig kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Napakabuti mo, O Diyos, walang hanggan ang pag-ibig mo. Alay sa akin, nararapat na ikaw lamang ang sasambahin at laging pupurihin. Napakabuti mo, O Diyos, walang hanggan ang pag-ibig mo. Alay sa akin, nararapat na ikaw lamang ang sasambahin at laging pupurihin. Alay sa iyo ang puso ko, alay sa iyo ang buhay ko, alay sa iyo ang lahat-lahat sa akin, sumasamba sa iyo. Panginoon, sumasamba sa iyo. Panginoon, sumasamba sa iyo ang lahat-lahat sa akin. Ang lahat-lahat sa akin. O Jesus, ang lahat-lahat sa akin. Hallelujah, mga kaabangers.
Wala pong naglingkod sa Panginoon na hindi niya pinaunlad, pinagyaman. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham na, ikaw ay aking pagpapalain upang maging pagpapala ka sa mga bansa-bansa. Pagpapala sa mga bansa-bansa, imagine mo mga kaabangers, ang buhay natin ay kanyang pagpapalain. Ang buhay natin ay kanyang pagyayamanin. Ang kanyang kayamanan na hindi po nasusukat sa bagay. Sabi nga ng 2 Corinthians 4:7, we have this treasure, Christ in earthen vessel. We have this treasure, Christ in earthen vessel. Kaya di na kayo pagtaka na kapag lahat ay naglingkod sa Panginoon, pinagyayaman ng Panginoon. At ang yaman na yan ay hindi nasusukat sa bagay. Hindi nasusukat. Sabi ng Luke chapter 12 po yan, na ang kayamanan ay hindi po bagay. Kaya sabi ng verse 15, mag-ingat kayo. Sapagkat bakit? Ang kayamanan ay wala sa laki na meron ka sa iyong bulsa. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kaya nga, beware, guard against every kind of greed. Because life is not measured by how much you own. Sabi ng Luke 12:15. Kaya nga po mga kabangers, nung sinabi ng Panginoon na sa akin noon na pagpapalain kita, akala ko bagay. Hindi pala. Alam mo kung ano? Bukod sa bagay lang, bukod sa bagay na ibibigay ni Lord, na bonus niya, pagpapalain ka dahil sa mga buhay na mga naayos, buhay na mga pinagpala, buhay na mga kanyang inabot. Kaya mga kapatid, hallelujah, kaya sabi ng 1 John 5:13, na kapag meron tayo ang Panginoong Hesus, nasa sa atin ang eternal life pag nanalig tayo. Pag nanalig tayo, pag si Jesus nasa buhay natin, si Jesus nasa buhay natin, ay talaga po, mga kaabangers, wow. Kaya nga, sa last na salita, ang yaman na ito ay walang iba kundi ang ating wisdom, knowledge, and understanding. Kaya sabi niya, huwag ninyong akalain na ang kayamanan nyo na yan ay galing sa sarili nyong lakas, sabi ng Deuteronomy 8, diba? Verse 17. Kundi sabi niya sa verse 18, alalahanin nyo ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. Wow, talaga naman. Kaya, ano ang ating gagawin? Maglingkod tayo sa Panginoon na hindi yan duty. Maglingkod tayo sa Panginoon na hindi yan trabaho, kundi maglingkod tayo sa Panginoon kapagkat buhay mo yan. Buhay mo ang Panginoon. Sabi niya sa Acts 17 verse 28, in Him we breathe, in Him we live, in Him our all things. Kaya ano pang yaman yan? Kayamanan ba yan? Ang bagay na yan? Hindi po. Bonus na lang po yan. Ang pinakamatindi mong kayamanan ay nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. At ano yon? We have this treasure. Ano yung treasure? Christ in earthen vessel. Wow! Glory to God. Praise be the name of Jesus. At i-welcome natin ang sariwang galing sa Ethiopia. Ang aking may bahay, may sweetie pie, may cutie pie, may apple pie. Amen! Praise God! Welcome! Yes! Ang miss na miss na miss! Ang miss na miss sa daily life sharing. Hello, mga ka-daily life sharing! Yes! Pinagbalang hapon, tanghali sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, everyone! Yes! Hallelujah! Salamat sa mga nasa kape at pandasal. Si Kristo ay ating ipakilala to everyone. Kagabay natin ang daily life sharing. Amen. Real life, Real talk. real people. Yes, yan ang mga authentic. Amen. Hindi man perfect, pero real life talaga. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos, mga ka-daily life sharing. Talaga namang tayong lahat ay pinagpala sa programang ito.
ito ang dahilan kaya tayo ay tumatayo, umuupo. At ang ating ang pinag-uusapan dito ay ang mga kwento ng buhay. Kaya tinawag na real life, real talk, real people. Hindi po mga magic ang pinagdadaanan o pinagdaanan ng mga nagiging bisita natin. At ang nakakatuwa, Pastor Dong, ito ay naririnig hindi lamang sa Pilipinas, naririnig na ito sa iba't ibang kontinente. Wow! Kontinente na ang naaabot ng ating programa. Kaya naman, ito ay ating pinalalawak, pinagaganda. Salamat sa mga nag-i-sponsor. Salamat sa Bacos Curtain. Si Pastor Samuel, Pastora Tess Bacos, sabi nila, Mami, kulang, may kulang sa studio. O sige, lahat ng kulang, welcome! Oh, sino ang nag-suggest? Siya ang gagawa. Sinong nag-suggest? Sabi nila, maganda, may camera, maganda, bago ang aircon, lahat daw ay maganda. Sige, lahat ng maganda, ilagay natin sa ating paglilingkod. Yes. At lahat ng pangit, huwag nating ilagay sa ating Ayun. buhay. Yan, bawas-bawas. Ay, Yan, tanggalin alisin. Aalisin na natin yan sa buhay natin. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa lahat ng mga nakakakita ng ginagawa ng Panginoon sa programang ito. Bagamat nung kami bago kami maglakbay na mag-asawa, ay may nagbabadyang takot dahil nga sa mga nangyayaring gyera. Dadaan pa kami ng Abu Dhabi. Pero alam mo, mga kaibigan, mga kapatid, merong Diyos na nag-iingat sa atin. Amen po ba? Pero ingat ka din. Yan! Yung asawa ko, gusto na ako bilhan ng ibang way. Mahal, huwag na kaya kayo dumaan dyan sa UAE. Dumaan na lang kaya kayo sa may Singapore, sabi niya. Sabi ko, sandali, hindi naman ikaw may-ari ng eroplano. Eh. Oh, yeah, Kaya mo yeah, yung eroplano ang magsabi na huwag kaming tumuloy. O, di ba? Kaya, mga kaabangers. Amen. Kaya naman, pinagpala tayo mga ka-daily live sharing dahil ang ating programang ito, sabi ko nga sa inyo, ay lumalaganap at hindi lang iyon. Nakita namin mag-asawa at nasubaybayan. Lahat ng nag-guest dito talagang na-promote, nag-improve, lumawak, lumaki, sumagana ang kanilang mga buhay. Yon. Amen. Pastor Dong, wala kasi si Bip, Bip, Bip. Nasaan ba yun, ha? Nandoon sa kape at pandasal. Andoon sila. Akala ko nga, Pastor Dong, ang bisita natin yan, nanggaling ng Amerika eh. Hindi, ngayon galing sa... Galing sa illegal Ayun. city, Mindanao. Illegal. Pero bago natin siya ipakilala, mga kaibigan, Yes. merong babati sa atin dito sa ating studio. Yun, talaga naman. Hallelujah, talagang. Sabi nila, alam namin, Pastora, na-miss mo na. Alin, na-miss ko na. Oh, alin? Alin ang na-miss ko? Pakbit. Pinakbit. Ang dila ng Ilocano, pinakbit. Nandito ang the best na tagaluto. Andito ang aking master chef. Saan ka pa nakakita, Pastor Dong? Ganyan ang masarap. Authentic yun, authentic. Yan ang masarap ng may anak. Oo. Kaya nga kanina Oo. sabi ko, luto na ba? Luto na. Last 5 minutes. Magda-daily live sharing na, magda-daily live sharing na. Sayang din na ipakita yung pinakbet na ko. Habang si Pastor Dong ay kumakanta, ay kumakain naman ako. Ayun, Ang mahalaga, parehong kumaka. kumaka. Kanta yung isa kumakain. Ikaw kumakan, ako kumakain. In. Isulat mo nga sa comment box. Kumakanta ang isa at ang isa ay kumakain. Oo, yung dulo lang pala ang pagkakain. Yan. Masaya ba kayo na alas 12 ang ating programa? Oo, Yan. yun. Nasaan na ang ating mga komentarista? Mga kaabangers, nasaan na kayo? Oo. Mag-share, mag-invite, mag-tag Mag-share, na po oo. kayo. Praise the Mga Lord. daily life keyboardist. Yeah. Mga keyboardist, mga nganta yun Manunugtog. Manunugtog. Pastor. I-welcome natin sa ating studio. May clue na kayo, di ba? May clue na kayo. Ang paborito ko, ang pinakbet. Sabi ni Abby Abogado de la Cruz, wow, kilala ko na yan. TRGC yan. Ikaw na nga ang nag-welcome. Welcome the recent generation church, Muñoz Nueva Ecija. Ayun, praise God. Amen. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Bati-bati. Pastor, bumati po kayo.
Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga kabangers. Nais kong bumati po sa wikang Ilocano dahil ito pong ating lengguwahe. Ayun. Naimbag, daw kada kayo amin, lalo-lalo na po dyan sa North Luzon, sa Norte. Kaya ngayong hapon na ito, di namin pinalagpas na talagang bumisita po dito po sa ating studio dahil miss na po talaga namin ang daily life sharing. Kasi pinagpala po kami dito sa programang ito. Oh, alaga naman. Ay, nakakatuwa ang mga The Hub of Christ Bacoor. Yan ang tama. Ilagay niyo yung pangalan ng inyong church. Nasaan ba kayo? At ilagay niyo din yung address. Dahil maraming nanonood na naghahanap ng mga simbahan. Ayan, naghanap ng lugar na sambahin si Lord. Sabi ni Pastora Mila sa Bangkok, Thailand, wow, Sabio family, fresh na fresh. Sige nga, Pastora Marian. Hello, mga kabangers! Ayan, dahil ako na may Batanggay niya, kumusta kayo diyan? Ayan, dyan naman. Sa South, mula sa Norte, punta tayo ng South. Kasi sabi nga, pinalawak na tayo, di ba? So, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kaabangers and Ate Abby. Woohoo! Nandito na kami, naunahan ka namin. Lagi ka na lang nauunahan, Abby. Sabi niya, bakit wala kami? Wala ka kasi dito. Halika dito. At pabatiin natin ang panganay, ang kanilang mga pinagpalang mga anak. Yun, praise God. Hello po mga kaabangers. Ako po si Josiah po, ang panganay po na anak nila Pastor Erwin and Pastor Mary Ann. Kami po pinagpala at nakabisita po muli kami dito sa studio. Wow, napakaganda po. Ang daming pinagbago. Kami po excited sa mga gagawin pa ng Panginoon sa ating buhay. Salamat po sa aming mga mentors, Pastor Dong, Pastor Ramey. Hello po, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, grabe. Amen. Sige, ikaw anak. Ayan, praise God. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaabangers. Ayan, talagang pinagpala po kaming pamilya dahil kami po ay muling nakarating dito sa studio. Ayan. So, we are thankful and blessed sa buhay po ng ating spiritual father and mother, Pastor Dong and Pastor May. And sa lahat po ng nanonood, ayan, patuloy po kayong sumubaybay, kumonekta at maging excited, ayan, sa gagawin ngayong araw. Amen. Ayun. Wow, Pastor Dong, iba talaga ang kisig ng mga sabyo. Okay. Oo, iba. Gwapong-gwapo na, matalino pa. Yun mga nga. cum laude, lahat yung mga yan. Mga binata pa sila. Tandaan mo na kay sa akin, ha? At ang kanilang nag-iisang bunsong anak. Yan, na tumawid na, papunta na ng universidad. Sige, bumati ka na. Hello po mga kabangers. I'm very blessed to be here po and patuloy po tayo sa mabaybay sa daily life sharing and marami po tayong mapakinggan na testimony and mabless po tayo sa buhay ng bawat isa. Wow, parang kailan. Alam mo, parang kailan na yung bata na to. Lang nila na. Hindi mo mapasalita. Naalala ko nung pandemic, Pastor. Barang Nagla-live kailan tayo lang, sa bahay nila. Nagtatago pa mga ito. Nakakatuwa. May hinahanap sila. Erjan Sabio. Bakit naiwan ka? Bantay tindahan. Huwag kang maingay. Huwag mo nang inggitin. The Erjan. Nakakatuwa naman. Dahil naalala natin ang pandemic at nandito na kayo sa daily live sharing, bago po kayo magbiyahe muli, Pastor, maaari nyo bang sabihin sa mga nakikinig, ano ang idinulot ng programang daily life sharing sa buhay nyo at sa paglilingkod ninyo? Amen. So malaki po talaga nagawa ng daily life sharing sa aming buhay. Itong programang ito ay ginamit ng Panginoon upang maayos ang aming paglilingkod, maayos ang aming buhay at maging ang aming pamilya po ay napagpala po. Kaya malaking bahagi po ng aming buhay ang daily life sharing. Yun, praise the Lord. Pastor Marian. Ayan, syempre po, hindi mawawala ang tagline natin, tagline sa daily life sharing na talagang bago mabuo,
dumaan din po kami sa pagbabakbak muna. Kasi naalala niyo ng pandemic, talagang sa bahay. Minsan ginagawa ang daily life sharing. Kaya salamat po talaga, Pastor Rame and Pastor Dong, dahil bago po kami na-bless, dumaan po talaga kami sa training ninyo. Kahit na po yung sa aming simbahan, talagang napagpala po dahil talagang kaabangers po lahat. Kaya salamat po sa inyong mga buhay. Dahil sa mga testimony ng bawat isa, pinapalakas po ang bawat isa sa atin at na-encourage po ang bawat isa at nagpapatuloy na maglingkod anuman ang pagsubok, kaya ng Diyos na tayo ay iligtas sa lahat ng pinagdadaanan. God bless everyone po. Amen. Nako, naalala ko dati ang simbahan nila ay nandoon sa isang bahay. Tapos lumipat sila doon sa pangalawang bahay. Ngayon, nandoon na sila sa tunay na bahay. Ayan. Tama ba, Pastor Dom? Tama, nagkaroon na sila ng sariling lugar. Yan, abangan nyo yan sa susunod. Makikita ninyo mga ka-daily life sharing ang ipinagkatiwala ng Panginoon na simbahan sa kanila. Oo, kasi dadalhin natin ang daily life sharing on the road. Na-miss mo rin ang mag-on the road, On the road tayo. Praise the Lord. Amen. At anong masasabi nyo sa mga nakikinig? Pastor Erwin at Pastor Mary Ann. Siyempre po sa ating mga kaabangers, magpatuloy lang po kayo dahil hindi lang po kayo sasaya, maging excited sa bawat araw dahil ito po'y araw-araw ng paglagong espiritual, emosyonal at intelektual din po. Kaya kaabangers po tayo araw-araw at salamat po sa pagpapatuloy ng paglilingkod ng bawat isa. Amen. Yan, Pastor Erwin. Kaya kung gusto nyo pong lalong mapagpala at mapaunlad ang buhay, katulad po namin, inikayat ko po kayo na maging bahagi po ng gawain ito, subaybayan po natin ito at malay nyo, minsan isang araw kayo rin po ay magiging guest po dito sa Yan. Sabi ni Pastor Samuel Siruela, woho! Bago po pumunta ng Isabela, dadaan muna sa The Recent Generation Church. Bakit? May pakbet. May isdang inihaw na hito. Ayun. Merong masarap na bagoong na may sili. Dako talaga naman, kumpletong-kumpleto. Ako, tangalian pa naman. Nagugutom ba kayo? Matatakam Si Pastor Dong ang nagugutom kasi kumakanta siya, kumakain ako. Sabi ng mga taga The Hub of Christ Thailand, sawadi ka, mga ka-daily live sharing. Amen. Salamat sa inyong mag-anak, samahan kayo ng Panginoon sa inyong next station. Talaga mga ka-daily live sharing, tunay na ang banat, binat, bunot, bakbak, buong buo pagkatapos nito ay nangyayari sa buhay ng mag-anak na sabyo at ang resulta ay isang malakas, malagong simbahan. Amen. Walang iba kundi ang The Recent Generation Church sa Muñoz, Nueva Ecija. Yes. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Praise the Lord. Napakaganda ng ating pag-uusapan mga ka-daily live sharing. Ang topic natin ngayon is all about servanthood. Yes, Ang pag-uusapan servant of God. natin ay tungkol sa Paglilingkod. paglilingkod. Ang isinisigaw nga ni Pastor Dong, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil ito ang buhay natin, lakas natin, hininga natin. Yun. At pagkakataon natin para mapapurihan ang Panginoon. Yes, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Dong? Ayan, tuloy natin. At syempre, wag nating pakatagalin, Pastora. Oo, yung ating bisita, excited na ito. Amen. Mula sa Mindanao. Yan. Mula sa Iligan City. Yes. Ayan, talaga naman. At syempre, i-welcome na natin, Pastora. At talagang walang iba, kundi Yan! Si Pastor Yolanda Pulgo sa Iligan City, Mindanao. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng kanyang lingkod. welcome po. Yan, welcome, Pastora. Good morning. Good morning sa inyo, Pastor Dong. Good noon po sa Philippines from Iligan. So thank you po for the opportunity na na-invite ako dito. I'm so thankful po talaga sa Hub of Christ through you po. Amen.
Pastor! Batiin mo si Bisha. Yes, hallelujah. Nakalimutan Regards ko po kayo. Nasa Pilipinas pala ako. Oo nga, good morning sa Kasi iyong nasa pinanggalingan. Ethiopia ako, maagang-maaga pa eh. Batiin mo, Pastora, ang iyong daddy. Ay, hello po kay Papang, kay Mamang. So, salamat ni Lord, my faithful servants si Lord through my parents. At saka isa ako sa mga legacy nila. No, si Bishop Tony at saka si Pastora Yolanda po. Ako yung mini-mini Mamang. Mini-mini. Mini-me. Yan. Mini-me. Nakakatuwa naman, mga ka-daily life sharing. Eto na, si Pastora Yoli, ay Pastora Lydia. Alam mo Lydia. ba ang pangalan niya, Pastor? Okay. Lydia May. Oh. Nakakatuwa, Yes po. no? Ang bunso ko, Lydia. Ang pangalan ko, May. Lydia? Pinagsama mo, ah. Oo. Alam mo ba ang Kaya nga, May, nagtanong. alam mo ba ang May sa Chinese, sa salitang Chinese? Ano po? Beautiful. Ano po? Yan. Wow! Or beautiful beyond description. Yan. Dahil beautiful ang ating lingkod, si Pastora Lydia. Pastora, maaari ka bang magkuwento sa amin ng iyong konting background? Okay po, so hi po sa lahat, sa Hub of Christ at lahat ng mga viewers, no? At saka sa CIA family. By the way, I am Lydia Pulgo from Iligan City. A short background sa akin. I was a pastor's kid ever since when I was grown up. So talagang the Lord is molding me to become a godly woman that He wants me to be. So yung papa ko talaga is yung ano niya, yung mission, yung God-driven assignment niya is church planting. Kaya kung saan siya dalhin ng Panginoon, doon din kami lahat. So at first talaga as an eldest daughter na sa aking parents, as an eldest child, hindi ko maintindihan yung calling ni Papang at saka kay Mamang. Para bang, ay, ganito talaga yung pastor, palaging palipat-lipat, ganun. Until such time na yung kinder ako, sinabihan ko si Papang na parang yung calling niya at saka yung pag-expose nila sa akin into early leadership, na-plant ni Lord na ako ang susunod sa Kanya. No, ako yung gagamitin ng Panginoon na ma-strengthen at saka may legacy siya someday. Hindi ko alam kung hindi pala pwede sa babae yung yung long sleeve sa panglalaki at saka yung shoes. No, yung sabi ko sa kanya na kapag lumaki na ako, huwag mo bigay yung yung shoes at saka yung long sleeve mo kasi susuotin ko yan. Gusto ko din magpastor. Oh. Yes po. Oo, then kahit na may trabaho sila, tapos may time talaga na 3 to 5 years iniiwan talaga yung yung simbahan. Tapos mag-church planting na naman siya ulit, pioneering. So, without me knowing, to make the story short, hindi ko alam na tinatawag pa din ako ng Panginoon. Now, regardless of my parents' calling, may set apart, yung word na set apart talaga na, ay, kahit na ako pa rin, tatawagin pa rin ng Panginoon kahit na may mga times na mag-question ako sa identity ko kasi sinasabihan ko sarili ko, yung may mga doubt ako, like, may lies ni Satan na sasabihin nga, what if hindi ka pastor's kid? Ano ka ngayon? Sino ka? Yung mga ganong tanong, mga struggles sa pastor's kids na mga unspoken, yung mga thoughts na or feelings na unspoken. So, yun ang nagiging suliran no, kung bakit ako ayaw kong magpa-ordain talaga. Kahit na elementary pa ako, exposed ako into leadership, high school to college, ayaw ko talaga magpa-ordain kasi ayaw ko talagang may title. Oh. Ito po, natagalan. Nako. Masunahan po ako sa mga workers. Talaga. Pastor Lydia, batang-bata, Yes po. pagmulat ng iyong mata, church na agad. Parang yun ang gusto niya sabihin, Yes Pastor. po. Pagkamulat Yes po, ng iyong Pastor mata, Pastor Dong. church na agad.
Yes po, bahay, church, at school lang. Yun ang Oh. buhay ko talaga. Bahay, school, church. Tanungin kita, Yes. Pastora, bago natin palawakin yang iyong pinag-uusapan as a pastor's kid. Kumusta mo na ang iyong pag-aaral? Elementary, high school, at college? Challenging, very challenging. At yung sabi ko, it was God's grace lahat. Kasi yung nasabi ko sa mini-message ni Pastor Razal, transitioning, yun ang pinaka-challenging sa isang pastor's kid. Lalo na if you are a child, tapos hindi mo talaga pa, though your parents cultivate, lalo yung basic sa foundation, pero yung hindi ko mag-grasp ka pa talaga na bakit talaga mag-transfer. Pwede naman dito kami hanggang ilang dekada, ganon. Pero hindi ko pa talaga naintindihan yun. Pero ang naapektuhan nun yung eskwela ko kasi transfer from one place to another. At the same time, mag-change din ako ng school. No, so at saka si mama si papang though they are in government, mga employees sila, pero they sacrifice their work for the full-time calling. Tapos may time talaga na abundansya, may time din na walang-wala. Pero may time din yung grade 2 ako, pastora. Though nagkasakit, hindi talaga ako nag-absent. Kasi sinabi ko sa sarili ko na, Lord, gamitin mo po ako, makatulong sa family ko. Kasi iba yung calling. Hindi ko uncommon siya, pero yung transformation ng lives ng mga tao, yun ang nakikita ko kapag ginagamit si mama si papang, lalo na sa deliverance ko nga, iba to. Kaya kailangan ko magpupursige, kahit na may sakit ako, I will do my part. Ganon. So, hindi basta talaga. So, Pastora, maliban dun sa transition ng paglipat ninyo, kumusta naman yung pag-aaral mo? Kasi, syempre, di ba, lumaki ka sa isang Christian environment, lumaki ka sa tinuruan ka ng salita ng Diyos. Sa mga kaklase mo nung ikaw ay nag-aaral, paano kang nakikipagsalamuha sa kanila? Hindi ka ba nila sinasabihan na, ito na naman itong Kristiyano, ito ba yung born again? Wala ka bang mga ganyang experience? Sa elementary po, hindi po. Wala po akong experience na mga humiliation. Yun ang pagka-high school. Yung muntik na hindi ako maka-graduate. Sige, kwento mo nga yan, memory ng Po, high school. kasi ang nangyari yun, Pastora, competitive kasi ako, tapos glory to God naman sa knowledge and wisdom ko na binigay niya ng Panginoon. Tapos may isa talagang guro ako na math teacher. Yung anak niya na naglagpasan ko sa honor roll. So ako na yung palaging na second or first, tapos siya napunta sa third. So graduating ako noon, alam niyo ba, china-challenge ako sa papa niya. Sabi niya, yung whole talaga na classroom, sabi niya, sige, sino ang nakakita dito ng Panginoon? Then, syempre, hindi makikita yung Panginoon, hindi makita kasi spirit yan. Tapos, alam mo, sinasabi niya, sige, hindi yun nakakita sa Diyos, mga yun, mga aswang. Sabi niya, mga aswang daw. Tapos, paano ko to i-defend? Kailangan ko, alam ko yung truth. Alam niyo po pa, Pastora, sinasabihan ko talaga sila sa truth. Ayun yung nangyari noon, para na akong na paranoid. Kasi almost 1 hour yung namin, yung parang arguments. Tapos kahit ako saan magpunta, nakikita ko yung shadow niya. Grabe. Para ako natatakot. Sinasabihan ko yung totoo, tapos lang siya, naka-silent lang siya. Hindi niya maitanggol yung sarili niya kasi biblical basis yun sa akin hindi lang sa experience. So I told him the truth. At saka doon talaga nangyari yung pinaka-takutan ko sa buhay ko na, Lord, paano na yung study ko? Yung mga classmate ko para na ding nagdi-detach kasi iba na yung atmosphere. Ayun. Pero thank God talaga, though I sacrificed my valedictory benefits, kasi talaga ako,
sumama ko kay mama kay Papang sa Iligan City. At saka doon nag-pioneering, sinabihan ko si Lord, Lord, kahit na anong mangyari, sasabihan ko talaga sister ng totoo. Without me knowing, after 2 to 3 years, namatay siya. At doon din na-release ko yung total forgiveness. Wow. Yes, grabe sa po Diyos. talaga yun. Talagang, ang bata mo pa, Pastora, nung mga panahon na yun para maintindihan Yes mo po. at para ka tumayo sa ganyang estado ng iyong paglilingkod, ng iyong pananampalataya. Galing naman. Sige nga, let's move Glory on. to Yung God po. college experience mo, saan po kayo nag-aral ng kolehiyo? At ano naman po ang Yung- kurso? Ayun po, yung thanks God po, yung sa college ko, that was God's grace din po kasi from orphanage nag-work yung parents ko. We have everything that we need. Lahat talaga. Yes, nasa 3.8 million kami na bahay at saka Wow. maraming sasakyan. Yes po, Pastora. Tapos yung salary nila, both of them may salary. Tapos kami kompleto, yung sa schooling, lahat, kahit peso, wala kang mailabas sa packet. Pero, yun na talagang may, si Papang palagi siya nag-dream na may bata na umiyak, i-baby, na bine-buried na palaging umiyak. Yun pala yung mga tao na buhay pero walang relasyon sa Panginoon. So, kaya na naman, nag-resign siya sa work. Tapos doon nasasabi ni Mamang na, Antonio, mag-NPA ko. Kasi natatakot si Mamang kung paano kami makapagtapos ng pag-aaral. So, ayun. No, so, yung ibig sabihin yung NPA, yung mag-rebuild si Mamang, ayaw niya talagang sasama sa ministry dito sa Iligan. No, kasi nakikita niya yung paano na yung hardship na naman, nababalik na naman sa uno, ganun. So, muntik na akong hindi nakapag-aral ng college nang dahil doon kasi we are in times of financial crisis. No? So what happened is that yung bago kami, yung computer shop, may pinuntahan kami malapit doon sa syudad. At saka may, yung ICI, may ano sila doon na sino yung magaling mag-output nito, na layout, pwede siya makuha ng scholarship. So hindi naman ako marunong sa mga ganon that time. So, yung paglabas namin sa certain room, nag-pray talaga kami ni Mamang sa roadside. Walang kahiyaan, walang shame, kundi si Mamang talaga na-initiate na, mag-pray tayo. Upon praying, parang na-access ako at saka nawawala yung takot ko. And you know what, Pastora? Amazing talaga si Lord. Kasi, hindi ka pa kami na kaya totally enter in sa bahay namin, sa door pa lang kami, tumawag yung auntie ko. And guess what po? Glory to God. Sinasabihan niya si Mamang na, di ba may anak ka na eldest na magka-college? Ako na ang magpa-aral sa kanya. Oh. Yes. Hallelujah. Iyon din ang isa sa pinaka-miraculous working power na nagiging evident sa obedient servant ni Lord. Kasi si ma'am, alam naman natin yung parents, di ba? Lalo na mga mama, lalo na into ministerial yung works, they are into more emotional in terms sa children development nila, sa growth, lalo na yung pag-schooling, yung study. So, natapos yung college ko na may ginagamit si Lord. Wow! Yung auntie. Yes po. Talagang, siya? Pastora, mukhang ang iyong pag-aaral ng elementary, high school at college, parang may nagtatanong, Pastor Dong Ano? Kasi yung kwento niya, puro struggle. Mga Bisaya po kasi sila, mga ka-daily life sharing, kaya intindihin natin na ako talagang automatic yung tenga ko, Bisaya Yung struggle natin sa kanila, Struggle po. Alam mo, Pastora, may joke dyan. Ano po? Ang mga Tagalog ay cute daw. O kasi yung struggle, ginawang struggle. Bakit hindi naman nila ginawa yung table ng table? Yan!
Kaya si Pastora Marivic, di lang Bisaya na rin eh. Teka, Pastora, Lalo yung, na siya. oo, yung Yes mga po. challenges ng pag-aaral mo, mukhang talagang nahubog ka, tumibay ka, tumapang ka. Pero may nagtatanong Yes po. dito, baka daw may makalimutan ako eh. Ah. Wala bang love story yan? Wala bang love life yan? Wala bang crush man lang yan? O MU man lang? Wala daw ba? Pastora, ayun na. sagutin mo nga yan. So far, Pastora, in Bisbee ako, no boyfriend since birth. But may Mr. Oh. Sandali, pakiulit mo nga. Anong tawag doon? NB? No boyfriend. In Bisbee po. No boyfriend since birth. Ngayon ko lang nalaman yun ah. No boyfriend since Talaga birth. po. Pero Hindi. baka Loyal naman, kasi ako sa kang Lord. hindi ka ba tumibok, hindi man lang tumibok puso nito? Pastor Samuel, Abi, magtanong pa kayo, dali. May follow-up question po ba? May follow-up pa daw? Oo, di ba? Ibig sabihin, change. Sabi ni Pastora Zali, struggle kasi may goal, Pastora. Oo, Isa pang struggle. Bisaya ito. Oh my God. May Mr. Almost naman, Pastora. Pero, may Mr. Almost may Mr. naman pala eh. Almost. Ako consider ko yun na Mr. Almost kasi ginagamit siya sa Panginoon financially sa Iligan City, yung pioneering kami. At what happened is that, kasi siya, nag-aaral pa ako noon, mag-graduating pa ako 4th year, tapos siya seaman na. Parang second captain. Wow. Tapos ang nangyari noon, inopen na niya kay Papang na, Pastor, baka may maipakilala ka. Ganon. Na pastora. Tapos, alangan naman na, sasabihin ni Papang yung anak ko, nakakahiya naman. Oo, pero halatang halata na kasi yun, Pastora, kasi lahat ng mga need namin sa church, gusto niyang akuhin. Baliban yung 100,000 binigay niya para talaga maka-operate. Yes, glory to God po, Pastora. Yun. Tapos, almost thousands yung ni-help niya sa church for the betterment sa worship team. At saka yung, yes po. Nako, at minimentor sandali din nga, siya. Pastora. Kasi si Pastor Yolanda Hiyaw sumasagot ha. Sabi niya, meron palang Mr. Almost. Para sa kanya lang yon. Pastora Yogi, tumahimik ka dyan ha. Meron palang Mr. Almost. Sorry ka pa pangalan ni Mamang Hype po. Oh yes, meron mga Mr. Almost. Tapos, sino pa maliban kay Mr. Almost? Yung mga nilink sa akin, glory to God, may discerning spirit naman. Kahit bishop po, pastorahan, nagpapray sa akin, huwag ka nang mag-refuse kasi may may lupa. Malaki yung lupa. Pero iba sa talaga yung may divine connection at saka yung clarity. Si Lord kasi is not God of confusion, but order siya eh. May order si Lord. Kaya I'm actively waiting with a servant of God. Yung ang happiness ko talaga while actively waiting kang Lord kasi doon din ako so sanay. It's my forte yung actively waiting po. Wow! Isulat sa comment box mga ka-daily life sharing. Basta, Gabriel Villanueva, actively waiting. Isulat mo nga. basta may Jedediah Campoy. Ay, Pastora. Ano pa? Ang malalim na salita ni Lord, wait in the Lord, hindi sinabing wait in a boyfriend. Yes. In the Lord. Maganda talaga. Yes po. Wait in the girlfriend. Wow! Hindi wait magka-girlfriend. Kundi wait in the Lord, hindi sinabing wait. Nagkakagulo sa comment box. To those who wait in the Lord. Hindi nagbago yon. Teka nga, Yes po. kung merong Mr. Almost, sabi ni Pastor Samuel, nako, almost lang, paano na si Mr. Real? Meron po ba? Huwag mo nang pakawalan, si Mr. Real. Yun po ang hinihintay ng lahat. Lahat po, lahat. They are so,
engaging talaga sa status ko. Parang mas sila pa yung mas excited. Oh, para sila pa. Pastor Yogi, ikaw talaga sumasagot ka talaga ha. Actively waiting ka rin kay Mr. Almost ha. Tumahimik ka nga dyan. Kaya nga, sabi ni Pastora Sally, waiting. Si Christine. Actively waiting for God's timing. Yes. Sabi, Yes po. sino ba tong Hila Son? Bigyan mo na yan Si Ate May po. Si Ate May, si CIA, yung worship leader Ate namin. May. Sabi Glory niya, to God. bigyan mo na yan Sa ng Duterte Church. boyfriend, Lord. Hello, Timay, CIA po. Glory to God for having them as our support system talaga. They're Ayan. the instrument to us. Sige, sabi ni Pastora Zali, si Mr. Real, natutulog pa. Oo. Mr. Real, gumising ka na. Pastora. Ilang taon na si Pastora, Lagi niyong Lydia? alalahanin, si Adan pinatulog saka dumating si Eva. Exactly po. Yun po ang model natin. Ay, nako. Uy, baka na ano yun, Pastor? Ikaw talaga, inaalis mo ako sa momentum ko ha. Ay, nako. Sabi ni Pastora Mila, wala ngang naging boyfriend pero may naka-reserve naman si Lord. Hindi lang delayed, kundi divinely scheduled. Oh. Ay, Pastora Amen. Mila, Amen napunta po. ka lang ng Thailand, may paganyan-ganyan ka May na din pa-divine ngayon, ha? divine schedule May ka pa. divinely scheduled ka din dyan, ha? Nakikita ko, tawa ka dyan ng tawa. Pareho kay ni Pastora Yogi. Ay, nako. Tawa ng tawa. Sabi ni Pastora Yolanda, gisingin niyo na po ang Adan ni Pastor Lydia, Lord. Alas. Ito, Ano po? si Brother Bonnie, hala, pinapayagan na si Gab at Jed. Wait kami sa susunod. Ano ba yan? Sabi ni Pastor Samuel, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang tubi. Sabi ni Leia Punsyon, sabi niya, naku po, tulog pa si Adan, Pastora. Isa pa to, alam mo lahat ng mga balo biglang nagsasagutan. Talaga tong mga balo na to, manahimik kaya kayo. Sabi tuloy ni Pastora Marivic, bakit po, Pastora Mila, waiting ka din? Actively waiting ka din? Sige nga, real life, real talk, real people. Kung real people kayo, sumulat nga kayo sa comment box, actively waiting. Para naman maisama namin sa panalangin. Ayan. Salamat sa Diyos. Hello, Ayumi sa atin sa Nisho, Japan. Amen. Darating na ang ating mga missionary dyan. Sabi ni, syempre alam ko, tawa kayo ng tawa. Naging anak ko pa kayong mga yan. Naging anak ko pa kayo. Hagak-gak kayo ng hagak-gak, ha? Nako, no boyfriend since birth at Mr. Almost. Salamat sa Diyos. Progressively, actively waiting. Ang galing. NBSB, Mr. Almost at actively waiting. Pastor Dong. Oh, kasi may kasunod, may divinely schedule. Yeah! Yes po. Kasi sa Sir Madungad. Ay, sabi ni Leia, ayaw ko na ng waiting, Pastora. Bahala na si Lord. Ito ang masaya sa daily life sharing. Hallelujah. Sama-sama nating pinag-uusapan ang mga kwento ng buhay. Pag love story, sumagot pa. May isa pa, Pastor Dong. Si Pastora Micaela Luna. Oh, no. Sabi niya, ha? At ang haba ng tumatawa. Oh, yeah. Ano kaya ang ibig sabihin? Pastor, talaga naman. Talaga na rin si Pastora Ella sumasama na din. Dalaga din yan. Oo nga, dalagang dalaga. Pastora, ilang taon ka na ba kung mamarapatin mo? Pwede mo ba sagutin? Ako po, Opo. 35 years old po and counting. 35? Ay, naku, batang-bata pa. Pwede po ba yung 40 pataas? Huwag na kayong actively waiting, ha? Ay, nako. Ang haba-haba na pinag-uusapan natin. Sumama pa kayo sa kwentuhan. 35 lang ito eh. Sariwang-sariwa. Tumahimik kayong lahat dyan. Ay, nako. Pag
pag-ibig. Pag ikaw ay pinag-uusapan, nagigising ang lahat ng kaabangers. Hallelujah! Ang saya-saya. Pinagpala. Talaga naman, Bishop Joey Lapitan. Masaya talaga. Nagpakita ka pa eh. Apelyido mo pa lang eh. Lapitan mo na. Oy, andyan si Ate Len. Asawa niya. Lapitan mo na. Apelyido pa lang eh. Actively waiting. Please, Adan. Lapitan mo na. Sabi ni Julian, wow, from LA, Gun City. Oh. Akala ko nung LA. Elegan pala. Akala ko talaga itong mga Elegan. Bisaya natin, LA Gun. Hindi na tayo nakaalis sa love story. Ay nako, katpunan ng kababaihan ng kasinglelan. Ako din ang maiintindihan. Hindi po natatawa lang ako sa actively waiting sa mga balo po. O, tignan mo. Si Pastora Micaela, tinuldokan na niya. Toldo. Period na. Oo. Kaso, hindi na available si Pastora Jowa Reveal. Uy! Ano yun, Pastora? Sabi ni Julie, hindi ka na daw available. Sino si Julie sa Julie Ann May Kapay eh. Bakit ganon? Hindi ka na raw available? Ha? Saan niya nakuha yan? Hindi ko din alam eh. Nako! Baka may alam sila na hindi mo alam. Ang saya-saya. Oo. Sabi ni... Hindi ko din yan din alam. Hindi niya din alam. Sige nga. At least alam na natin. Actively waiting siya, Pastor Dong. Love life. Yan. Okay na kayo, mga ka-daily life sharing? Tapos na ba tayo sa tanungan ng love life? Ha? Nag-aabang, ha? Lakas ng tawa ni Julie. Ay, nako. Hindi kayo makag-get over dyan, ha? Kapag, sabi ni Pastor Amila, sabi ni Pastor kay Lord, Lord, ikaw po ang bahala. Basta wag lang po. Expired. Ano ba to? Wag lang po expired ando. Grabe naman yung expired. Ano yan, canned goods? Ano yan, canned goods? Hindi ni makatawa. Alam mo, sabi ni Bishop tuloy, available pa yan, halatang. Ano yan, canned goods? Ay, naka. Hindi na ako makatanong. Ano ba yung katataba ng utak? Katataba ng utak. Ang lulusog ng mga isip nito. Kung ano ano expired? Sabi tuloy ng dalaga, ano yung sardinas? Baka important sa Maganda na yung San Marino, wag lang yung sardines sa ano. Grabe kayo talaga. Grabe, oh. Grabe kayo talaga. Gabi! Tubig! Sabi ni Bishop Joey, grabe ang tawanan dito. Bishop, ikaw ba naman? Sino ba naman hindi matatawa? Sabi ba naman ni Pastora Mila, ano ba yung sinabi niya? Sabi niya kay Lord, wag lang expired. Lord, ikaw na pang bahala. Basta wag lang pa expired ang dumating. Sino man hindi matatawa? Wag lang daw expired ang dumating. Kaya sabi ng guest natin ano yan? Sardinas? Ano yan? Canned goods? Canned goods? Change topic na po tayo. Sabi ni Pastora Maribig, expired ang alin. Nako. Ang matindi si Bishop Joey. Dalagang bukid. Ay, nako. Isdang dalagang bukid. Ano yan? Dalagang bukid. May tip si Pastor Samuel. No. Tignan daw po ang date ng expiration. Baka Pastor, maunahan tayo ng Panginoon, babalik na siya. Mag-rapture na. Ay, ganyan talaga siya ka-focus kay Jesus. Hallelujah. Tama Yes ka. po. Pastor Maribik, naiyak ako sa katatawa talaga.
Ay, sabi ni Bishop Joey, dalagang bukid na daw po. Ano yun? Isda? Isda. Ay, kaya nga nag-i-expert isda. Sabi ni Abby, masakit daw sa panga ng katatawa. Sakit talaga sa katawan. Ay po. Ay, kasaya-saya, mga ka-daily life sharing. Nawala na nahinto na tayo sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapatibok sa puso ng tao. Oo. Hallelujah. Inhale. Dalagang bukid. Isda po yun, ah. Oo nga. Isda yun. Bishop Joey, anong naisip mo ba't napunta sa dalagang bukid? Ang saya-saya, mga ka-daily life sharing. Masaya ba kayo? Ano ba ginagawa niyo? Kumakain ba kayo? Baka yung iba umiinom ng tubig, biglang lumigwak yung tubig. Sa katatawa, ibang kagalakan ang daladala ng ating lingkod na si Pastora Lydia May Pulgo. Amen. Glory to God po. Hallelujah. Thank you talaga. Sabi din ni Bishop, masakit na din daw yung panga niya. Sabi ni Samuel, Pastor Samuel, tumahimik ka na nga. Yung dried fish lang po ang walang expiration. Dried fish. Sakit na ng... Ay, nako, hallelujah. Grabe. Ang saya talaga naman ng paglilingkod. Pastora, ibig sabihin, Yes, po. dahil actively waiting ka, hindi mo sinasabing period. Tama na. Ay, hindi naman po. Oh. Yes po. Yes. In His time po, kasi yung pinipray ko talaga sa Panginoon to become a modern Lydia that He created me to be. And of course, I am into a divine appointment. I love waiting to the Lord, upon hearing to the Lord, upon serving Him, na yung God-fearing man naman din is lover of God and His Word. At saka totally he loved God first before me. Amen. Yun pala naman eh. Yes. Pati si Pastora Tess Bacos sumasagot to. Kumakain po, kaya hindi makatawa na sobra. Buti naman. Bawal. Nagkataon, sasama ka din sa sagutan dito ng actively waiting, ha? Tumahimik kaya kayo, ha? Dalagang bukid, mahiyain na medyo, ayaw ko na sabihin. Ay, nako. In His time, mga ka-daily life Yes po. sharing. In His time. Salamat sa Diyos, pinagpala naman talaga. So, ang aabangan natin, mga kaibigan, ay ang In His time, in Yes God's po. will. Amen. Yes po. Maaaring ang susunod nating pamagat kay Pastora Lydia sa susunod ay In His time, in God's will, my answered prayer. Yan. Yes po. By God's grace. Yes. At ang answered prayer ni Pastora Lydia in His time. Amen. In His time. Oh, Praise yun. the Lord. So, Pastora, since na Yes po. ang ating tema ngayon sa iyong pinili ay servants of God, ano po yung anong yaman meron ng kahulugan, bakit sinabi mong servant of God? Iyon talagang unang nakonvict sa heart ko, Pastor, kasi the very word of God sa servanthood, at first kasi yung pagkaintindi ko na, Lord, kapag hindi ako pastor's kid, ano ang tatawagin sa akin? Ang tatawag sa akin? So, yun ang experience ko, encounter kang Lord, na yung servant heart, na regardless of my possession, kung ano ako, hindi ako sumunod primarily sa step ng papang ko nang dahil sa I am forced, no? Or push. Kasi yun naman talaga ang common na statement ng PK, na kapag walang makikita talaga yung parents sa congregation na mag-step up on behalf of them, yung legacy, yung successor is sino. But in my case, the Lord practiced me, developed me privately sa servanthood po before the pulpit. At saka yung pinaka-bottom line, yung I am created for the handiwork, kasi good handiworks tayo ng Panginoon. We are God's handiwork. I am God's
God's masterpiece to do good works. Kasi yung personal encounter ko sa Panginoon, hindi basta-basta. Kasi since sabi ko sa inyo na when I grown up, pastor's kid na talaga, pero yung pagkaintindi ko, yung pagkaanak ko sa Panginoon is na-develop siya when I was high school, college, at saka yung sa masteral ko. Doon ko nagigay na, before ako nagiging servant ni Lord, I am first His daughter. Yeah. And I must be, yes po, and I must be highly considered, I must consider that I am not called to servanthood because of my parents' image or influence, but simply because I am saved to serve, to servanthood by God Amen. Himself. So, shout out po kay Bishop Roland Garcia. Yan, ng sa Bangkok, Thailand. Praise God. So, Ang galing. So, hindi ka tangay, kaya ka maglilingkod dahil sa daddy mo. Yes. Kundi kaya ka maglilingkod dahil niligtas ka ni Lord. Yan. Yes. Ibig sabihin, Pastor Yes Dong, po. meron din siyang personal encounter Yes. sa Panginoon. Napakahalaga Yes nito. po. Pastora Lydia, gaano kahalaga na ang anak ng pastor ay magkaroon din talaga ng personal encounter sa Diyos? Very important po talaga, Pastora May, kasi sa personal encounter ko pa lang, kahit na kinder pa lang ako, almost 150 yung verses ko. Walang devotional na hindi kami ipa-memorize ang parents namin, lalo na si Kapapang, yung sa basic sa foundation, yung pag-receiving upon Jesus Christ. At saka si Mamang, yung every night talaga, verse to verse talaga, yung sa Bible, grabe, iba talaga. Pero yun nang nangyari sa akin, yung tinatawag na burnout, yung nawala ako sa yung consciousness ko, nang dahil I love doing what God has bestowed upon me, pero nakalimutan ko na yung sarili ko. Mga 10 to 15 minutes yun na nawala ako sa sarili ko when I was in the office. Yung pinaka word na binabasa ko lang, yung nasa wall ko, na the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Talagang blank talaga yung mind ko. Wala akong masisense kung anong meron sa paligid ko. Kahit sinong tao, wala akong mariremember. But it was the word of God, the very word of God na sa front ko, sa wall, the whole chapter sa Psalm 53. Yun ang pinaka-recent mga 5 years ago na na-deepen yung personal encounter ko kay Lord. Hindi lang superficial, but yung personal na the Lord talked to me that His presence, the very presence of the Holy Spirit is in me regardless of my performance. Amen. Because He is not a transactional God po, but He is a relational God. Amen. So, ano ang mga naranasan mong mga challenge sa pagiging servant ng Panginoon? Anong mga bilang dalaga? Ano ang mga matitinding challenge na di mo makalimutan sa buhay mo? Magaganda o hindi man maganda? Yung kagandahan kasi sa serving God at this single season, may quality time ka talaga for the Lord. At saka mga mahal mo sa buhay, lalo na I am dedicated talaga. At saka, since single, lahat ng my time, pwede mo talagang iba-budget yan paano magiging holistically develop. Pero yung downside naman niya, may mga tao talaga hindi nakakaintindi sa singleness mo. Lalo na kapag andyan ka na sa bracket na age na yan. So, yes po. So, yung downside, last 2 years ago, yun din ang isa sa mga ginamit ng Panginoon na much ma-prone ako. Kasi may isang instance kasi nga so close pastor na sinabihan niya ako na may asawa ka na, wala pa po boyfriend, wala pa din po, sabi niya. Baka matulad ka ng kaibigan ko na halos ibinta niya yung sarili niya sa FB. Oh no. Alam mo, pastor, may follow pa siya ng statement, sabi niya, your illusion will lead you to destruction. Tapos, alangan naman na i-review ko siya sa maraming tao kasi nasa billing bill kami.
cashier bill sa hospital. Ni-review ko talaga siya sa isipan ko. At saka, nag-smile lang yung ano ko talaga, yung disposition. And I really rebuke him. Tapos after that, 1 month, it ran 1 month na question ko yung mga promises ni Lord sa buhay ko as servant of God. Ko, Lord, why I am humiliated like this? Tapos, saan ako nagkakawali? Deserve ba ako na magiging servant mo? Kasi may mga times naman magpa-counseling sa akin, lalo na yung married couple. Nahirapan ako, kaya ni-refer ko kay mamang, kay papang. Meron din na mga youth na magpa-counseling. Tapos, I'm not that effective kasi sabihin din nila yung iba na hindi ka man experience, hindi mo maintindihan yung feelings namin. Ganon. Nagsa-challenge talaga yun. Pero thank God, na-overcome yung mga ganon na situations. At saka, it makes me Christ-centered at saka focus sa calling niya. Kasi doon ko din na-discover na sa waiting ko pala, marami ang na-bless. Wow. Kasi ako naging advisor nila sa mga love life nila kahit magdamag. Oh. Kahit Opo, kahit na sa ibang bansa. Ganun. Oh, kasi nasa iyo lahat ang time eh. Yes po. Oo, wala nagsasabi sa yung matulog na tayo, magpahinga na tayo. Oo, lahat, andun ang lakas mo lahat. Kasi lakas Yes ng po. kabataan. Oo, so ngayon yung, syempre ang Panginoong Hesus, di ba? Sabi ng sa Philippians, di ba, na ang maglingkod, para lang makapaglingkod sa Ama, kinalimutan niya ang kanyang sarili, hinubad niya ang kanyang katangian, kalikasan, yung omni, di ba? Yung kalikasan para lang makasunod sa kalooban ng Ama. So, hindi naman ito magubad ng damit. Excuse lang po sa mga nakikinig. Baka iba ang dating. So, ang ibig kong sabihin ay, paano mo iprinactice na makalimutan ang sarili mo sa pangsarili mo bilang tao sa mundo, tapos inuna mo talaga na, Lord, maglingkod ako sa iyo. Yung sa Galatians 2:20 po talaga, Pastor, but I am crucified with Christ. No longer I live, but Christ lives in me. The life I live in flesh and faith now, the Son of God He gave Himself a ransom for all. Yung hindi sa personal encounter ko at saka yung family ko, lalo na yung youngest namin, na thank God, this is our year of breakthrough, completely healed siya. Yung talaga, yung masasabi ko talaga na how to deny myself is this, na yung buhay ko, yung deliverance ko, yung freedom ko, lahat-lahat ay nanggagaling sa Panginoon. Tapos, I am so sold out to the Lordship for having God as my Heavenly Father. Yung love niya talaga na hindi nag-give up sa akin kahit na ako hindi ako kaintindi sa sarili ko minsan. So, His love, His grace changes everything about my perspective towards Him, towards myself, my family, and other people. Amen. So, hindi mo ba naranasan din yung, hindi mo ba naranasang malungkot o nabigo? Hindi nasa love life pa. Kasi sold out ka na doon na kay Lord naman nagbibigay. Yung, yung mga di ka ba nakaranas ng dismaya? Makapaglingkod lang? Di ba? Umabot ka ba sa ganong status sa buhay? Napagdaanan mo ba yan? Yes, mayroong times na na-blame ko yung self ko. Kasi during pandemic, yun ang lahat ng mga churches, that was one of the most challenging situation sa transitions, no? From face to face to virtual. At saka, isa sa mga regrets is, kailangan ko talaga nasanay kasi ako sa being independent woman, Pastor. Ayaw ko magiging burden kahit dinilegate ko ng trabaho, pero yung mga hindi pa talaga magawa ng iba, talagang gawin ko.
no, I work on their behalf. Tapos may times talaga na i-blame ko yung self ko nga ako din ang maubos, no? Ako din ang naubos kapag hindi ko ini-open up yung nasa feelings ko at emotions, no, as I PK. Kasi ayoko yung mga churchmate namin na alam nila, no, lahat sila, they are supportive to us, pero ayoko talagang may malig sila na problem from me sa personal. Kaya yung sister ko at lalo na yung Panginoon yung sinasabihan ko. Wow. Masasabi natin na madaming pinagdaanan si Pastora Lydia. Pastora, Yes po. meron lang akong gustong tanungin, natural at spiritual. Kasi kanina, bigla ko lang naalala na nabanggit mo dati. Parang last time you're living in a lavish lifestyle kasi nga ang mga magulang mo well provided sa lahat ng mga kailangan ninyo. So, growing up, Yes po. nakita nyo yung pagkakaiba, di ba, na you live by faith at may mga tao na hinipo ang Yes Panginoon po. para kayo pagpalain. Not my side. Ngayon, nung ikaw ngayon ay naglilingkod na, una ko pala sa yung tanong, kailan ka masasabing nag-full-time ka ba talaga o hindi ka ba nakaranas na magtrabaho in a secular right after na nag-aral ka ng kolehiyo? Hindi po, after po ng college graduation, nag-ano talaga po ako, Pastora, nagtrabaho. Kasi yung ini-aim ko na kung sino ang gagamitin ng Panginoon sa financial na aspect, kung may gagamitin si Lord out sa congregation, mas maganda inside the family. Yun talaga yung yung prinsipyo, yung burden ko. Kasi iba yung nasa family circle talaga yung source din ng income besides of our investment na mga livestock. Yes po. Pero yung sa full-time, doon na nangyari yung pumunta ako balik dito sa Iligan from Lanao at saka yung during the pandemic na nag-resign ako kasi doon din ako ni-rebuke ni Lord na hindi ako makaserve ng 2 master at the same time. Sorry, Pastora, Yes po. nag-work po kayo as what? Before, first work ko, HR po. Wow. HR assistant, human resource assistant po. Yes po. Doon po sa Little Israel sa Lanao po. Yung Matling. Yun to first. Tapos, after that, sa school, as a guidance counselor. Pero during that pandemic, nag-resign po ako kasi doon talaga pinapili ako ni Lord. Kasi kahit magsakay ako ng sasakyan, palagi akong umiiyak. Kasi yung solemnity ng city, naawa ako sa mga tao na out of those busy days, no, nagiging tahimik ang lahat. Mas naawa ako sa mga tao, yung heart ko, hindi na ako makatrabaho, focus doon kasi yung heart ko nasa congregation, nasa mga estudyante, nasa mga yes po, yun ang heart ko. At without me knowing, Pastora May, after a year, yung palaging nag-umulan, nag-soil erosion yung main church, yung sa Science. At doon, talaga totally erode yung church at sa yung parsonage. At kaya pala, pinauna ako sa Panginoon sa Kamagi para doon na kami mag-fellowship center. Yes po, gi-order po ni Lord lahat yun. Amen. Talaga, mga ka-daily life sharing, pag seryosong bagay, katahimik ninyo, wala kayong ka-comment-comment, ha? Kanina, hindi ako makahinga, kaya ako nawala, naihi ako, Sabi ni Pastora Marvic, you cannot give what you do not have. Tama talaga yon. Yes po, totoo po yan. Thank you po, Pastor Vic. Ngayon po, so sa madalit sabi, naintindihan mo din na talagang kailangan merong isang provider sa isang pamilya. Ang Yes source po. talaga manggagaling sa loob. Ngayon, nung nag-resign ka, sinong pumalit sa'yo na magtrabaho?
Ay, may yung ano ko, yung mga kapatid ko, may ano naman sila, VA sila, yung dalawa, virtual assistant po. Ang galing naman Oo, si pala. Kuya Tonton at saka si Chacha. Glory to God po. So, We are blessed po in every. Amen. So, Po. being the eldest, Pastora Lydia, being the eldest, no, nasubaybayan mo both sides, sa nanay mo, sa tatay mo, kay Bishop, kay Pastora Yogi, at sa iyong mga kapatid. Ano yung masasabi mo na miracle ng Panginoon na nalakaran niyo talaga bilang mga lingkod ng Diyos? Yung pinaka-miracle talaga na binigay ng Panginoon namin ay yung complete healing ng youngest namin. Wow. Yung youngest sister namin. Glory to God, for almost 7 years na on and off yung mental health illness niya. Lahat ginagawa na namin, like deliverance, no? Kasi we are into spiritual muna. Dayon, the physical doctors, then the psychologists and psychiatrists. Doon ko nakikita yung Hallelujah. Opo. Mga kaabangers, last year ko pa yan naririnig. Ipinag-pray din namin yan, yung kapatid niyang bunso. Talagang mahirap talaga yung naging sitwasyon nila. 7 years, hindi yan madali. Sige, continue, Pastora. yes po. Ako at saka yung kapatid ko na si Cha, we have the same question na. But effective yung father namin sa iba mag-pray. They got healed, no? They were healed talaga. But bakit yung yung kapatid ko, but ganito, Lord? Na marami na ako ma-question, tapos siya yung rason din na na-inspired sa akin na I want to become a psychiatrist. Lahat ginawa na namin. So this year lang talaga, glory to God. A month ago, totally healed na siya at saka na back to normal na talaga yung buhay niya. Wow. At saka, yes po, and glory to God po, Pastor May. I was so blessed, lalo na we're connected with the safe place, Pastor Hadassah, Hallelujah. at sa Unspoken. Yung heart namin sa mga pastor's kids, we are totally divinely aligned with the heart of Christ sa calling na to in order to help the restoration, holistic restoration sa mga PK. Because I believe that this is our season. Amen. Yes po, kasi marami talaga ang kahit na mga parents ginawa nila lahat para sa mga anak nila, pero gusto sa Panginoon ma-encounter namin siya personally kasi hindi namin naranasan yung clubbing, yung mag-inom. Gusto ko yun kasi para makarelate ako sa mga ibang tao. Pero iba talaga yung design ni Lord sa amin. A common yet unique, ganun. Para naman, may mas testify kami sa goodness ni Lord. Hallelujah. Yes po. Nakaka-excite Glory to God. naman yan, mga ka-daily life sharing. Pakisabi mo kay Bishop at kay Pastora Yogi, gusto naming marinig ang kanilang journey sa paglilingkod. Sa By susunod. God's grace po. Sige. Ituloy Salamat natin, po. Pastora. Nakaka-amaze. First-hand experience na within the family, Yes po. naranasan ninyo ang supernatural miracle ng Panginoon. Amen. At Glory yung to God binabanggit mo na safe place, first-hand testimony din ako dyan. Nung pagpunta naming mag-ina sa Ethiopia, ang safe place is the voice of God in this end-time harvest. Talagang end-time na. Kasi ang liwanag kong narinig sa Espiritu Santo, nung ang aking anak ay kasalukuy nag-aaral, nagbabasa siya, andun kami sa hotel, pinapanood ko yung aking anak. Sabi ko, Lord, ito yung answered prayer namin na mag-asawa. Yung anak namin, na dati, hindi namin alam na pag isang araw pagdating, sabi ko, parang ibang Hadasa yung nasa harapan ko. Hindi ito yung ipinanganak ko, iba-ibang, she carry a different spirit. So talagang we prayed hard, we waited upon the Lord, at tama yung sinasabi mo, Pastora Lydia, merong season ang Panginoon sa buhay ng bawat individual, maging sa mga anak ng pastor's kid. At nung dumating ang season ng Panginoon kay Pastor Hadassah, talaga namang supernatural. Talagang ang mundo ay binuksan ng Panginoon sa aming anak. Kaya nung andun kami sa Ethiopia, by the way, kaya kami napunta sa Ethiopia dahil sa safe place.
may nag-invite sa kanya sa Ethiopia. Sabi ni Pastor Dong sa akin, Ma, season ng anak natin, marami tayong tinulungan, sinuportahan ng mga naglilingkod at nakita natin yung breakthrough ng Diyos sa paglilingkod nila. Ngayon naman, ibuhos mo ang iyong panahon sa ating anak. Kaya ang sabi ni Pastor Dong, sige, pumunta kayo mag-ina sa Ethiopia. So ako, nanonood lang ako kay Pastor Hadasa at habang siya pinapanood ko, biglang nangusap sa akin ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa akin ay ganito, isulat nyo sa comment box. Sabi niya, chase them. I prepared a long table for them, but they are in the wrong table. Chase them. Sabi ko, Lord, what do you mean by that? Anong ibig mo sabihin? Chase them. I prepared a long table for them, but they are in the wrong table. Imaginein mo, does it make sense? Natural at spiritual. Di po ba? Natural. Ano yung natural? Naghanda ang magulang ng pagkain para sa mga anak. Ang sarap ng pagkain, pero yung anak nasa kapitbahay, nasa ibang lamesa. Pero ito spiritual. Chase them. Nag-prepare ang Diyos ng lamesa na masaganang masagana, pero nandun sila sa ibang hapagkainan. Yan ang maliwanag na sinabi ng Panginoon sa akin. Pastor Dong, anong message mo dun sa revelation na natanggap ko? Kaya mga kaabangers, yung si David, dahil sa kanyang covenant sa Diyos, sa pamagitan ni King Saul, so hinabol niya yung mga anak ni King Saul. Kaya nagtanong si David, meron pa bang anak na natira? Si King Saul. Kaya nga chase them, habulin. Kaya tinanong yun ni David, meron pa bang anak na natira? Kasi bakit yung covenant niya sa paglilingkod sa kaharian ng Panginoon ay hindi lang po dapat tumigil sa four corners ng sarili niya na naging king lang siya, kundi hanapin niya doon, dalhin sa table ng Panginoon si Mephibosheth na anak ni King Saul. Si Mephibosheth sa Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9. So makikita nyo po na si Mephibosheth pinakain doon sa table ng hari na may kapansanan po si Mephibosheth na anak ni Saul. So siya po ay may kapansanan at kumain sa table ni David na kasama ng king. Wow. Na ang ibig sabihin na yung covenant na yun ay nagsalita at ang word na table ay i-cover yung shame. Wow. I-cover yung shame. Hallelujah. Takpan yung kahihiyan. At takpan yung kawalan, kahinaan ng isang may kapansanan na si Mephibosheth. So, ganyan po ang covenant ng Diyos sa mga anak ng lingkod niya. Amen. Kaya yan po ang Diyos gustong makipag-covenant, pastora, sa mga kabataan ngayon. Wow. Kaya hinahabol ng Diyos yung kabataan na huwag silang mapamali at maupo at kumain sa maling lamesa. Amen. Wow, Pastor Dong. Amen. Na-bless naman ako dyan sa revelation na yan. Tama nga, no? Si Jonathan at saka si David. May magkaibigan, no? May covenant sila. No. Tama, bigla ko naalala, no? Nung one time, that's 2006, merong isang prophet na nag-pray sa iyo. Bigla ko lang naalala ngayon. Sabi ng propeta, you are Mephibosheth. God had given you the ring of authority. And God prepared a table for you. And God hide your identity. Sabi niya. Tapos sabi nung propeta kay Pastor Dong ay ganito. And you will lack nothing. You will eat with the king. Wow! Ngayon, bigla kong naalala, no? Biglang nadugtong-dugtong. Kaya pala, sabi ko, Lord, bakit sinasabing chase them? I prepared a long table, but they are in the wrong table. Salamat, Pastora Marivic. Tama po ito. We should be intentional. Napakahalaga nito na maging intentional tayo. Alam mo, kasi they are in the wrong table. And what are they doing in the wrong table? Anong ginagawa nila? Anong ginagawa ninyo dyan, mga anak? Bakit kayo nasa maling lamesa? Kaya habulin sila, Pastor. Kaya sabi ng Panginoon, chase them. Kaya sabi ni Pastor Dong, Mahal, sabi niya, sige, mag-invest tayo dyan. Ang pumunta sa Ethiopia ay hindi maliit na halaga para dyan sa ministry na yan. Para talaga makita namin ano yung instruction ng Panginoon. Dahil merong isang prophet na biglang tumawag kay Pastor Hadasa, sabi niya ganyan, God will bring you to East Africa. Hindi pa sila nagkita in person. Imagine mo, sabing God will bring you to East Africa. And when we were in Ethiopia,
nakilala namin yung president ng Assemblies of God at bigla niya sinabi kay Pastor Hadassah, I will welcome you here in East Africa and I will connect you to all Assemblies of God's churches here in Africa. Imaginein mo yan. So it is worth it. What is the amount of money compared to the worth? The amount is just the number, A lot but of the lives. worth is more than the amount. Tatandaan natin ito. Kaya tama ang sabi ni Pastora Marivic, we should be intentional. Amen po ba? If there is a vision, there is a provision. At ang amazing part, alam mo ba, sabi ni Dr. Tony Briggs, biglang nagkita-kita kaming lahat doon sa Ethiopia. Nakasama namin si Bishop Stephen Mutua, na nakasama siya ni Reinhard, siya ang naging assistant ni late Dr. Reinhard Bonnke for more than 20 years. Nakasama namin si Dr. Tony Briggs ng Love Foundation from Houston, Texas. Nandun silang lahat. Imaginein mo, biglang ang sabi niya ganyan, no? Kay Pastor Hadassah, anything birthed by God must reach the ends of the earth. It is Him fulfilling His promise for Himself. When the vessel is willing, He waits for the vessels to yield. And when the vessel yields, He pours the anointing until it is filled. So the prayer from now will be, fill me one more time. Just like a car is filled or charged to go a certain mile, so the infilling must continue. Jesus needed to be filled. Congratulations! You will do greater works more than ever before. In Jesus' name. Yan ang sabi nila sa safe place. So, anything birthed by God must reach the ends of the earth. Imaginein mo, ang safe place will reach the ends of the earth. At ang mabuting balita, sabi nila, Bishop Mutua, come to Kenya, come to Uganda, we will prepare everything that you need. We will connect you to the right people. Hallelujah. Kaya mga ka-daily life sharing, ano pa ba naman ang inaasahan natin? Ano pa ba naman ang ginagawa natin? Ano pa ba naman ang hinihintay natin? Maglingkod talaga tayo sa Panginoon. Amen. Kami ni Pastor Dong, hindi kami PK. We are not pastor's kid. But we have childrens. May mga anak na kami. May anak kami na nasa tamang lamesa. May anak kami na nasa maling lamesa. Yung nasa tamang lamesa na sinusuportahan namin. Yung nasa maling lamesa, ipinapanalangin namin. Kasi ang Diyos lang ang makakapagbalik sa kanila sa tamang lamesa. Amen po ba? Pero hindi ibig sabihin, hihinto tayo. Huwag tayong hihinto. Magpatuloy tayo. Maglingkod tayo. Huwag tayong maapektuhan ng pangit na nakikita natin. Bagos, sabi nga ni Pastora Lydia, 7 years yung problema sa kanyang kapatid. And yet, a month ago, God performed a beautiful miracle, a miracle of healing in the life of her sister. Amen. Hallelujah. Servanthood, mga ka-daily life sharing, being a servant of God. Pastora Lydia, ano po ang masasabi mo sa ating mga nakikinig, Viewers, yeah. sa ating mga ka-daily life sharing? Gaano kasarap ang maglingkod sa Panginoon? Maliban sa, ang sarap palang maging anak ng pastor. Sabi mo nga, ano kaya ako kung hindi ako anak ng pastor? Eh di hindi ka anak ng pastor. Yes po. Ngayong naging anak ka ng pastor at naging pastor ka na. Yan. So, anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Parting words sa mga viewers natin. Okay, thank you so much po, Pastor Dong, Pastor May. So, ito yung message na to from the Lord, hindi lang sa pastor's kids or minister's kids, kundi sa lahat ng mga anak ng Panginoon. Let us put into our hearts and minds the very word of God, that we have the Spirit within us, that bear witness with the Spirit that we are children of God, and we have the Holy Father. No? Before tayo kinukol ni Lord, tinatawag as servant to servanthood, we are His beloved children. And His word talaga, yun ang magiging evidence na we can not give up kahit anong mga problema, because
in our experience, God is in the details po. Kaya sabi ni Lord sa atin na faithful siya na nagbigay ng good work sa atin at tatapusin niya yan hanggang sa kaniyang pagbalik po. Faithful talaga si Lord. At saka, as what I have mentioned earlier, that we love Him first. No? We love Him not because we love Him first, but because He first loved us. So, love the Lord, response yun sa faithfulness niya sa atin. Amen. Sa unfailing love niya sa atin. And we will do the servanthood not because of duty, but simply because of our expression. His overflowing love towards us. And He wants our relationship to Him, not our performance. Simply say, Lord, I love you. Thank you for loving me. Talaga nakapag-share sa buhay ko na childlike faith. As a servant, God, hindi yun siya. That's related, ang primary focus doon. Relational yun. Being a childlike faith sa servanthood. Hindi natin kalimitan yun na yung role natin before tayo nagiging servant ni Lord, we are first His beloved children of God. We love you po with the love of the Lord. Thank you po, Heart of Christ. Wow! Salamat. Ang galing, Pastoral Lydia. Pinagpala po kami sa kwento ng iyong buhay. Ang saya-saya, punong-puno ng aral, punong-puno ng tawanan, at talagang walang expiration sa naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Pastor Dong, ano po ang iyong conclusion sa pinag-uusapan natin ngayong hapong ito? So sa ating, dapat nating ilagay sa isip, unang, wait upon the Lord. Hintayin natin ang Panginoon. Siya talaga ang ating bigyan ng mataas na parangal. Kasi sabi ng Colossians 3:4, di ba? Colossians 3 na kapag naitaas ang pangalan ng Diyos, taas ang pangalan ng Panginoon, itataas tayong kasama niya at makakahati tayo sa karangalang tinanggap niya. Kaya maglingkod po tayo kasi resulta po yan ng ating, yung sinabi niya kanina, resulta yan ng pagkaligtas ng Diyos sa Kanya. Kaya dapat lang siyang maglingkod. Kaya dapat lang bilang balik pasasalamat sa Diyos na siya ay dapat maglingkod kasi sa laki ng kanyang pasasalamat kung bakit siya narating niya ang dapat marating ngayon. Pangalawa, makikita niyo po na kung bakit tayo kailangan maglingkod kasi sa dami ng mga taong nangangailangan. Bahagi ito sa Matthew 24:14. Bahagi ito ng paghahanda na kapag naipangaral na ang mabuting balita sa lahat at narinig, nanalig ang tao sa lahat, ay maipangaral ito sa kadarating ang Panginoon. Kaya ito yung dahilan bakit tayo maglilingkod. Dahil babalik ang Panginoon at ang babalikan niya ay ang mga nananalig na gumagalaw sa panukala ng Panginoon at purpose ng Diyos. At syempre mga kaabangers, talagang salamat sa Diyos at sa araw po ng bukas, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Commission to serve the purpose of God. Yan ang ating pag-uusapan kung ngayon ay servanthood, servant of God, si Pastora Lydia May Pulgo. Bukas naman, tayo ay lilipad papunta ng Bangkok, Thailand, na dating nasa cellphone lang din, nag-MC, nag-host. Ngayon, pastor na sa Bangkok, Thailand, si Pastora Mila Kalinghasan. Ang topic bukas ay Commission to Serve the Purpose of God. Yes, Amen. amen. Napakabuti ng Panginoon, mga ka-daily life sharing. Ang sarap abangan ang kanyang mga ginagawa sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Kaya tayo na sama-sama at magtulungan po tayo mag-abot ng maraming buhay. At gamitin natin ang platform na ito. Salamat Gamitin sa natin FB. ang platform na ito. Amen. I-replay natin ito. Ikuwento natin sa mga katulad ni Pastora Lydia. Actively waiting. Wait upon the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At hindi ka ma-expired. Kasi kay Lord, walang expiration. Walang expiration.
Amen. Salamat sa Diyos. Pastora Lydia, maaari po ba namin kayong hingan ng panalangin para sa ating programa at sa lahat ng ating mga tagapakinig? Sure po. Let us pray po. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, thank you for your presence through the Holy Spirit. Thank you, Lord, for the lives of Pastor Romeo and Pastor Dong and the rest of the hub of Christ, Lord God, within and outside Philippines, Lord. Salamat kayo, Panginoon, nga ikaw talaga ang nagpili sa amin for a divine connection for the furtherance of your kingdom, Lord. Salamat kayo, O Lord Jesus Christ, for their lives, Lord God. I pray, O God, that through their leadership, O God, from highest to lowest na mga positions, O God, they are in together with their congregation, Lord. I pray, O God, that no one will be left behind, Lord, lalo na servants, kids, Lord God, sa lahat ng ministerial works nila, Lord. I believe and confident of this, that you are a faithful God who began in good works in them and will finish into completion what you have started until of your coming, Lord. Lord, bless them emotionally, spiritually, physically, O God, psychologically, Lord, and every aspect of their lives, O Lord, that you equip them with everything good, that they shall lack nothing, Lord God. Thank you so much, Lord. I pray and I declare, O God, that this ministry of them, Lord God, more souls pa, O God, ang masisave, more souls pa ang ma-heal, ma-restore, ma-revive in the name of Jesus. Whatever lahat Ginoong gagawin nila, O Diyos, whatever they are desiring, Lord, they're thinking, O God, whatever, O God, lang planning, O God, in the name of Jesus, whatever the labor of their hands shall come into establishment and completion, Lord, and even fulfillment, O God, whatever na mga attack sa kaaway, in the name of Jesus, cannot penetrate because of your bloodshed, Lord. Thank you, Lord, that all things work together for them because they really love you, Lord God, as expression and response of your great love towards them, Lord. Thank you for your redemptive love story of this church, O God, sa hub of Christ, from glory to glory and from faith to faith. Lahat na makukonect sa kanila, Lord God, become a head and not the tail because wala kang ni-save, O God, na isang tao, Lord God, na naasa pinaka bottom line na hindi mo masisave, Lord. Thank you, Jesus, sa imong finished work at the cross to Calvary. We are looking forward, Lord God, na hindi lamang dito sa online platform or face-to-face na nag-unite kami, but also, O God, somehow, someday, one day, O God, sa big reunion namin sa heaven together with all the believers of Christ. In the name of Jesus, we love you, we praise you, and we honor you for all this service online, O God, na human, Lord, natapos, na successfully without interruptions. We bless, O God, ang whatever word na plant sa among heart, O God, and we become an effective witness and faithful servant of yours until of your coming. In Jesus' name, amen. Amen. God bless po. Hallelujah. God bless you. Mga ka-daily live sharing, nag-enjoy ba kayo? I-share natin ito, ha? At bukas uli, alas 12. Inuulit ko, anong oras? Alas 12. Commission to serve the purpose of God. We love you! God bless po. Thank you so much.